Yun, 1% lang daw po ang Iglesia ni Cristo sa 115 million na mga Pilipino. Sabi ng atakdog na si Epipanyo, Bulol, Labrador. Pero galit na galit sa 1% lang. Wow, ang tindi naman ng 1% na yan. Idol ko na yung 1% na yan. Bakit ho? Pilit binabagsak, subalit ingat na ingat ang mga politiko na magkamali sa mata ng 1% na yan ng mga Pilipino. Salute! Parang David versus Goliath lang ah. Ayan, alam nyo, sa mensahe pong ito ng pare ay butata po itong Mongoloid, itong Mongoloid na leader po ng Iglesia ni Manalo. Hindi na kailangan tapatan pa sapagkat alam naman ng mga igling, alam naman ng mga igling o ng Iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa dami ng mga Katoliko. Ano daw sabi ng pare? Hindi na kailangang tapatan pa? O hindi lang talaga kayang tapatan ang kayang gawin ng 1%? Sino ba nagsabi na majority ang iglesia sa Pilipinas? Meron ba? May narinig ka na bang sinabi ng INC na sila ang majority sa Pilipinas? Pero ang tindi, ang lupit, lahat ho ng politiko mula kagawad ng barangay hanggang sa presidente ng Pilipinas nagpukumahog, nagmamakaawa na makuha ang suporta ng INC na 1% lang na tulad ng sinasabi mo ng mga Katolikong Pilipino na mga magnanakaw na kapatid mo mismo sa pananampalataya, Epipanyo, Bulol, Labrador. Naimbag nga aldaw amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ho ng Pilipino sa buong mundo. Magandang araw po. At kahit kailan, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, tuloy pa rin ang pag-atake ni Epipanyo, Bulol, Labrador sa Iglesia ni Cristo. Isa sa mga asong agkwerong na nautusang manggulo sa ating bansa. Kaya hindi rin tayo titigil na counterin itong bad bacteria na ito. Kung ikaw ang isa sa mga bad bacteria na nagkalat sa social media, kami naman na pro-Pilipino ang mga good bacteria para hindi kayo magtagumpay na makagawa ng kanser sa bansang Pilipinas. Ang bibigyan natin ngayon ng matindihang punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang bagong upload na video ng atakdog na si Epipanyo, Bulol, Labrador. Video na gawa-gawang kwento laban pa rin sa Iglesia ni Cristo. Kesyo daw ho, 1% lang ang INC kung ikukumpara sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mabubura daw ang Iglesia pag pinagtulong-tulungan ng lahat ng relihiyon. Binayaran ang iglesia ng mga Duterte ng bilyong-bilyong piso. Natutuwa daw siya sa pagkilos ng simbahang Katolika bilang obligasyong moral na ipa-impeach si BP Sara. Yan po ang bibigyan natin ngayon ng matindihang punto, reaksyon, komentaryo at kritisismo. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang bidyong ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Okay, sa mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Ito na naman yung battle cry mo. Narinig ko na naman. Nakakabobo. Hindi ko reaction video yan. Ikaw ang may reaction video dyan. Mga kabagis, kekengkoyin lang natin ng kekengkoyin si Epipanyo, Bulol, Labrador sa lahat ng video hanggang sa manawa ang mga nasa likod na nagbabayad sa kanya para siya ay tumahol ng tumahol. Ito na po kasi ang calling ko sa buhay. Ang gawing kengkoy ang mga dumbbell na mga content creator. Lahat ng sinasabi nito, walang ebidensya, wala sa tamang logic, hindi papasa ang mga pinagsasabi nito sa mga Pilipinong nasa tamang pag-iisip.
Kaya kengkoyin na lang natin para makatulong sa mga depressed sa buhay. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung naging pahayag po at naging pagkilos po ng Katoliko o ng Iglesia Katolika na kung saan ay kung ikukumpara po ang dami ng Iglesia ni Manalo sa reliyong ito ay 1% lamang po. Yun! 1% lang daw po ang Iglesia ni Cristo sa 115 million na mga Pilipino. Sabi ng atakdog na si Epipanyo, Bulol, Labrador. Pero galit na galit sa 1% lang. Wow, ang tindi naman ng 1% na yan. Idol ko na yung 1% na yan. Bakit ho? Pilit binabagsak, subalit ingat na ingat ang mga politiko na magkamali sa mata ng 1% na yan ng mga Pilipino. Salute! Parang David versus Goliath lang Ayan, alam nyo, sa mensahe pong ito ng pare ay butata po itong Mongoloid, itong Mongoloid na leader po ng Iglesia ni Manalo. Hindi na kailangan tapatan pa sapagkat alam naman ng mga igling, alam naman ng mga igling o ng Iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa dami ng mga Katoliko. Ano daw sabi ng pare? Hindi na kailangang tapatan pa? O hindi lang talaga kayang tapatan ang kayang gawin ng 1%? Sino ba nagsabi na majority ang iglesia sa Pilipinas? Meron ba? May narinig ka na bang sinabi ng INC na sila ang majority sa Pilipinas? Pero ang tindi, ang lupit. Lahat ho ng politiko mula kagawad ng barangay hanggang sa presidente ng Pilipinas. Nagpukumahog, nagmamakaawa na makuha ang suporta ng INC na 1% lang na tulad ng sinasabi mo na mga Katolikong Pilipino na mga magnanakaw na kapatid mo mismo sa pananampalataya, Epipanyo, Bulol, Labrador. Pero alam nyo, nakakatuwa. Anong nakakatuwa? Hindi halata kasla agibal ngamin data rupam. Naku po, wag ka muna matetegi. Ipakita mo muna sa pamilya mo at mga kamag-anak mo na meron silang kamag-anak na nakakahiya ang hanap buhay. Sige, pahirapan mo ng todo ang kanilang kalooban. Kasi obligasyong moral pala yung ginagawa ng ating mga kaparian. Yun, moral obligation di umano ang ginagawa ng kaparian, sabi ni Epipanyo, Bulol, Labrador. Ang dami nilang pare, bilang na bilang lang sa daliri ang umattend. Sige, tuloy, ano yung moral obligation kuno ng mga kaparian? Pero alam nyo, nakakatuwa. Kasi obligasyong moral pala yung ginagawa ng ating mga kaparian at ng iba pang mga organisasyon na nakiisa sa kanila. Pero bakit hindi ito ginawa ng Iglesia ni Manalo? Bakit hindi ginawa ng Iglesia ang moral obligation kay Sara Bulate na tinutukoy mo na kapatid mo sa pananampalataya? Simple ang sagot ng INC dyan. Idaan sa tamang proseso ang investigasyon at huwag idaan sa impeachment para sa kapayapaan. Bakit kay Sara Bulate lang may moral obligation ang mga kaparian? Paano na yung mga ibang mga katolikong politikong magnanakaw mula kagawad hanggang sa mga matataas na may katungkulan sa pamahalaan? Wala na bang moral obligation doon ang mga kaparian? Lumalabas sa argumento mo, kayo ang tunay na kulto sa Pilipinas. Kulto ng mga magnanakaw. Kasama na doon si Inday Sara na kapatid mo mismo sa pananampalataya. Gets mo? Okay, tuloy. Na obligasyong moral naman pala ito. Karapatan nating mga Pilipino na alamin kung saan dinala ni Sara Bulate yung bilyon-bilyong pera na nawawala. 125 million lang yung confidential fund ni Tambalustay. Mangmang, hindi bilyon-bilyon. Napakabobo na lang ang maniniwala dito kay Epipanyo, Bulol, Labrador. Fake news peddler. Obligasyon naman pala natin to. At walang masama sa panawagan ng ating mga kababayan na i-impeach si Sara Duterte. Sige, ipa-impeach nyo ang kapatid nyo sa pananampalataya. Sapagkat malaki
at malinaw ang ebidensya na talagang ninanakaw ni Sara Duterte ang pera ng taong bayan. Okay, malinaw ang ebidensya sa kapatid nyo sa pananampalataya na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Pero bakit parang ayaw yata ng iglesia ni Manalo? Ayaw ng iglesia na mapa-impeach ang kapatid nyo sa pananampalataya? Bakit naman? Baka alam mo ang sagot. Pero bakit parang ayaw yata ng iglesia ni Manalo? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Alam nyo kung bakit? Kasi po, dahil membro ng iglesia ni Manalo, etong si Marcoleta at kakampi ng mga Duterte, ayun. Kinausap ni Marcoleta yung kanyang leader sa reliyong iglesia ni Manalo para protektahan, depensahan, etong magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ayun pala ang punto mo dahil pala kay Marcoleta na nakita mo mismo ng dalawa mong mata na nag-uusap sila ng tagapamahala ng iglesia upang suportahan si BP Tambalustay na kapatid nyo sa pananampalataya. Okay, sige tuloy. So lumalabas na ang iglesia ni Manalo ay protektor ng mga magnanakaw, protektor ng mga halimaw, protektor ng mga taong sarili lamang ang iniisip. Ang lupit, protektor pala ang iglesia ng mga magnanakaw at mga halimaw sa gobyerno na kapatid nyo mismo sa pananampalataya. Sige tuloy, durugin mo mismo ang sarili mo at ang ipinagmamalaki mong relihiyon sa sarili mong salita. Pero, maniniwala ka ba? Nakikilos ang iglesia ni Manalo ng ganun na lamang? Kung walang perang involved dyan, mag-isip daw kayo mga kababayan. Naniniwala ako na maliban na kinumbinsi o hiningi ni Marcoleta yung tulong ng kanyang mga leader sa iglesia ni Manalo, malamang nagbigay ito, alam niyo na, pampalubang loob. Kumbaga payola para gamitin yung mga membro ng iglesia ni Manalo nang sa ganon ay iurong o itigil yung impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Okay, sige, nagbigay si Duterte na kapatid nyo sa pananampalataya ng bilyon-bilyong pera na suhol sa tagapamahala ng INC upang gamitin ng iglesia ang miyembro nito. Napigilan ang impeachment ni BP Tambalustay. Nagnakaw ng 125 million confidential fund ang kapatid nyo sa pananampalataya, pero nagbayad ng bilyong-bilyong piso sa INC. Kita nyo yung logic mga kabagis? Napakalaking dumbbell ang maniniwala kay Epipanyo Bulol Labrador. Nasa itsura pa lang ng putang inang babaeng ito na puta pa sa lahat ng puta, na kung saan hindi makontento sa isang titi, naghahanap pa ng iba. Ayun, hindi makontento sa isang titi ang kapatid mo sa pananampalataya. Sige pa, tuwang-tuwa na ang mga viewers natin. Like naman dyan kung tuwang-tuwa na kayo. So, obligasyong moral. Bakit hindi alam ng iglesia ni Manalo to? Na obligasyong moral naman pala yung ginagawa. Bakit nila hinaharangan? Bakit sinasakyan nila yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo? Na ubos oras lamang yan. Hindi pala alam ng INC ang moral obligation nito kay BP Inday Sara o nakapatid nitong si Epipanyo Bulol Labrador sa pananampalataya. Lahat ng sinasabi mo bumabalandra lahat sa'yo. Pumuntos ka naman, Epipanyo Bulol Labrador. Ikaw ang may hawak ng bola pero di ka makapuntos. Bulol na bulol ang logic nitong atakdog na to. Sige, tuloy. Kala mo, uubra ka Pero, meron ako nalaman na nagsalita ang ating mahal na Pangulo na kaya pala niya sinabi yun dahil hindi pa napapanahon. Pero hindi niya sinabi na wag i-impeach si Sara Duterte. Nilinaw po yan ng ating mahal na Pangulo, mga minamahal ko mga kababayan. Ang sabi niya, hindi napapanahon.
na sinakyan naman ngayon ni Marcoleta o ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, bobo pala eh. Wala palang utak yung leader ng Iglesia ni Manalo. Napakalupit, buti na lang matalino itong si Epipanyo Bulol Labrador. Naisip pa niya yon na dapat ipa-impeach ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Sige tuloy, wala akong kahirap-hirap na barahin ka. Galingan mo naman, Epipanyo Bulol Labrador. Yung tipong wala akong maibabalik sa'yo. Galingan mo naman. Wala palang utak yung leader ng Iglesia ni Manalo na nananakot ho sa akin ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. Ilabas nyo na yung tunay. Ba't ayaw nyo paggamitin yung tunay ninyong reliyon? Iglesia ni Manalo na mga siraulo, mga gago, nagkukunwari lang na mga lingkod ni Kristo, pero ang totoo, lingkod ng dyablo. Na kung saan hindi marunong sa salita ng Diyos. Tinanong yung pare. Hindi na ako naaasar sa'yo, Epipanyo Bulol Labrador. Tingin ko sa'yo isang kengkoy na malapit ng mamatay. Sige pa! Ito bang sinasagawa ninyo ay pangontra ba ito sa sinagawa ng mga igling? Anong sagot? Hindi na kailangan kumpintensyahan pa. Alam naman mga taga-iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa 100% o sa dami ng Katoliko. Hindi na dapat kakompetensyahin o hindi talaga kayang gawin yung kayang gawin ng 1% na sinasabi mo. Supalpal ngayon yung kayabangan. Pahiya ngayon yung iglesia ni Manalo. Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Na kapag kumilos na ang Katoliko, magiging Xerox. Unang pagkilos pa lang yan. Iglesia ni Cristo nagrarally para pigilan na papanagutin yung magnanakaw. Ayun, supalpal pala ang INC sa ginawang pagkilos ng Iglesia Katolika Apostolika Romana upang mapa-impeach si BP Sara na kapatid nyo sa pananampalataya. Sige, tuloy! Palibhasa, walang moral itong Iglesia ni Manalo na kung saan ginagamit lang ang pangalan ni Kristo. Kaya ganun. Ang tindi, wala palang moral ang Iglesia ni Cristo. Pero lahat ng politikong Katoliko magnanakaw. Yun ang may moral kay Epipanyo Bulol Labrador. Sige, tuloy! Ngayon, dahil butata na kayong mga Iglesia ni Manalo, tulad ng sinabi ko, kahit mag-rally pa kayo ng 100 beses, kapag ang Katoliko ang nagsalita, wala kayong magagawa. Pag sinabi ng Katoliko, umupo ka, umupo ka. Pag sinabi ng mga Katolikong dumapa ka lang. Dahil pag binangga nyo ang Iglesia Katolika, mangangapa kayo. Baka sabihin ninyo anong English ng tutong. Napakalupit ng logic ni Epipanyo Bulol Labrador. Matatakot daw ang iglesia sa mga Katoliko na may napakaraming miyembrong magnanakaw. Sige, tuloy! Mga kababayan, supalpal po ang Iglesia ni Manalo. Supalpal ang INC sa mga Katolikong maraming miyembrong immoral. Sige, tuloy! Ito na yung sinasabi ko, hindi pa sumasama dito yung Iglesia, yung mga kapatid nating mga Muslim. Na naghahanap din, naghihintay din, nag-aabang din, nasagutin ni Sara Duterte kung saan niya ba talaga dinala yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyong mga pera ng taong bayan. Yun, trilyon-trilyon daw kahit na 125 million lang ang hinahanap na confidential fund. Kininam, bagtit. Ay, sorry ho, ito kasing si Epipanyo, parang tanga. Ay, talaga palang tanga to. Sa sobrang ma-impluwensya ng Iglesia ni Cristo, maliban na tatakutin ka pa sa batas, magtago ka na kasi ganito, ganyan. Mag-ipon ka na ng pera, ganito. Yan, magaling kayong manakot. Diyan kayong magaling mga Iglesia ni Manalo. Dahil ma-impluwensya kayo, yes! Dapat lang na magtago ka na, baka makahawa ka ng sakit mo sa lipunan. Paano kayo hindi magiging ma-impluwensya? Yung reliyon nyo, pinagkakapirahan ninyo, gamit yung mga politikong nangangailangan sa inyo.
Ang lupit ng INC, no? 1% pa lang yan. Pero napakamakapangyarihan na. Paano kaya pag naging 3% na ang mga yan? Matindi yung pamamaraan ng Iglesia ni Manalo. Ano, galit kayo lalo sa akin? Dahil binuking ko sa inyo yung katotohanan. Hindi nagalit sa'yo ang iglesia. Na-realize kasi nila na parehas kayo ni Dado Clemente na may sakit sa pag-iisip na hindi na dapat patulan. Okay, magbanta pa kayo. Alam na, kapag may nangyari sa akin, sino pa ba? Di ba? Eh di yung mga kriminal na alagad ng Iglesia ni Manalo ang tumira sa akin. O hindi naman, mismong pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang tumira sa akin. Advance happy rest in peace Sana malapit na. Ikaw lang yung unang mamamatay sa mundo na pagtatawanan pa. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, ang punto po natin pinag-uusapan ngayon kung saan binutata, pinahiya ng Iglesia Katolika itong Iglesia ni Manalo. Tinuruan nila ng leksyon. Walang kapunto-punto yung sinasabi mo. Parang comedy show na nga itong labas ng content ko dahil sa ka-abnormalan mo. Para malaman ng Iglesia ni Manalo na sila ay 1% lamang sa dami ng Iglesia Katolika. Okay lang na 1% ang Iglesia ni Cristo. Walang big deal doon. Ha? Hindi pa ito. Unang pagkilos pa lamang ito ng Iglesia Katolika. Kapag umabuso pa kayo at gumalaw pa kayo ng hindi kaaya-aya, pag pinatulan na talaga kayo ng Iglesia Katolika, tulad ng sinabi ko, mabubura kayo sa mapa ng Pilipinas. Tagal naman, kahit 99.9 pa sila, para lang silang 0.0000001 dahil wala silang pagkakaisa. Ha? Unang move pa lang yan ng Iglesia Katolika. 10 pari pa lang yung kumikilos. 10 pari pa lang pala ang kumilos. Lahat na. Ni isang linya, hindi pa nila napuno. Yun, alam kong tuwang-tuwa na naman kayo mga kabagis sa content na ito. Huwag na kayo magalit sa abnormal na ito. Nagiging stress reliever naman natin siya. Pero pag nahuli nyo, ipakurot nyo sa lahat ng iglesia para ramdam niya ang sakit bago mamatay. Yun, bilang Pilipino po, ano ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.